Good day. We are here to present our final project titled Estimating the Cost of Building a House and Calculations of its Materials and Labor. Develop and fight. This program helps users estimate. Wait lang. Kaya naman ulit. 1, 2, 3, go. Good day. We are here to present our final project titled Estimating the Cost of Building a House and Calculations of its Materials and Labor. Develop and fight. This program helps users to estimate the total cost of building a house based on the floor area, house type, materials, labor, and other important. Magsisimula. Wait, pakinggan lang yun. Nakat si Hana, di ka? Hindi ako Naglag ka dun. Naglag ka. eh? Sige, wait lang. Raran ko ulit. Pangit ang pagkaran mo. You have me already. Patayo mo daw, guys. Sino may kakilala dyan? Good day. We are here to present our final project entitled Estimating the Cost of Building a House. Ito na alam. Wait lang, bababa ko nito. 1, 2, 3, go. Good day. We are here to present our final project titled Estimating the Cost of Building a House and Calculations of its Materials and Labor. Develop in Python. This program helps the users to estimate the total cost of building a house based on the floor area, house type, materials, labor, and other important factors. Magsisimula ang program na ginawa namin sa pamamagitan ng fake login function. Dito, hinihingi ng system ang pangalan ng user kung saan ilalagay natin ang pangalan ng may-ari ng hiningi naming sample ng floor plan. Pagkatapos ay lalabas ang authenticating messages na nagsisilbing verification effect. Pagkatapos ay iwe-welcome ng system ang user gamit ang kanyang pangalan na ini-input. Ang purpose nito ay para magmukhang may login system na pwedeng ma-access na parang nasa web at mas engaging ang simula ng program. Pagkatapos mag-login, lalabas ang main menu. Nakapaloob dito ang iba't ibang options mula 1 hanggang 10. Bawat number ay katumbas ng isang function sa program. Dito pinipili ng user kung anong gusto niyang gawin simula sa pag-input ng house details hanggang sa pagtapos ng session. Ito yung magiging base data sa mga susunod na computation. Kapag nilagay ang 1, i-call out ng program ang house details function. Dito hinihingi ang importanteng impormasyon tulad ng name ng owner, location ng project, floor area in square meters, estimated budget, type of house, kung ito ba ay basic, standard, or luxurious. Yung mga input na ito is ginagamit bilang base ng mga susunod na calculations. May input validation din para siguraduhin na tama ang entries ng user. Naman number 2 ang nilagay, dito lumalabas ang requirements function. Dito pinapakita ang listahan ng mga legal documentation na kailangan bago magsimula ang construction. Kasama dito ang land title or ownership certificate, building permit, architectural plans and structural designs, property tax clearance, contractor's license, installation,
barangay and local government approval, fire safety evaluation certificate, security utility connections, certificate of occupancy. Ang goal nito na mabigyan ng knowledge ang user sa mga kailangan niyang asikasuhin bago magsimula ang construction. Ngayon, i-run natin ang house cost function sa pamamagitan ng paglagay ng number 3 sa main menu. Nandito ang core ng program na kinocompute nito ang material labor cost base sa floor area at type ng bahay. Hinihingi ng function na ito ang total floor area at house type ng gagawing project. May tatlong naka-assign na presyo per square meter sa mga house type. Sa basic ay 8,000 pesos sa materials at 4,000 pesos sa labor. Sa standard naman ay 13,000 pesos para sa materials at 6,000 pesos sa labor. At kapag naman luxury ay 18,000 pesos sa materials at 9,000 pesos sa labor. Tapos, imumultiply lang ang area sa cost per square meter para makuha ang total. May input validation din ito. Depende sa pinili, may assigned cost per square meter o yung materials plus labor. Tapos, imumultiply sa floor area. Tapos, sa output, lalabas ang breakdown ng cost ng material cost, labor cost, at total construction cost. Dito ang pinaka-core ng program, yung pagko-compute ng total estimated cost ng bahay. Dito naman ay ang material function kapag nilagay ang number 4. Dito mas detailed ang materials computation. Humihingi rin ito ng floor area at house type. Gumagamit ito ng dictionary kung saan bawat materials ay may nakaset na quantity per square meter unit price. Imumultiply ito sa floor area para makuha ang total quantity at cost. Ipinakita rin dito ang material summary para makita ang kabuuang material cost. Kung ilalagay naman ang 5, ito naman ay para sa labor cost function. Hinihingi nito ang floor area at type ng bahay. Tapos, i-compute ang labor cost per square meter at pagkatapos ay hinahati ito sa construction phases, 25% sa site preparation, 45% sa structural works, at 30% naman para sa finishing works. Ipinapakita sa dulo ang detailed breakdown ng labor costs. Pag ilalagay naman ang number 6, ay dito ang budget checker na tumutulong malaman kung sapat ba ang budget ng user. Hinihingi nito ang total floor area, house type, at kung ano ang budget ng owner. Pagkatapos ay i-compare ng program ang total estimated cost versus sa user's budget. Kung kulang, magbibigay ito ng suggestions like changing house type or reducing floor area. 7 ang pinili, nandito ang duration function. Niko-compute nito kung gaano katagal gawin ang bahay. Depende ito sa hininging house type at floor area. At gumagamit ito ng productivity rates. May 15% allowance para sa delays tulad ng ulan, inspections, at iba pa. Ipinapakita sa dulo ang construction times in weeks. Kapag 8 naman ay ang materials specification na ang nakapaloob sa category kagaya ng structural, finishing at plumbing, quantity unit at unit price na ang bawat item ay kinocompute ang total cost. Lahat ng data ay sinesave sa list at pinapakita sa dulo ng material summary.
ay ang input, kung saan ini-input ng user ang architectural and engineering details ng bahay, gaya ng project name, location, floor area, number of floors, bedrooms, bathrooms, foundation and roof type, wall material, at complexity. Ginagamit ito para sa future references or planning documents. Siyempre, kapag 10 ang piniling option, para matapos ang session, once pinili ito, the program will end gracefully. Sa kabuuan, ang estimating the cost of building a house and calculations and its materials and labor ay isang praktikal na at user-friendly na program na tumutulong sa users ng pagpaplano ng bahay mula gastos, materyales, labor, time, at requirements. Ginamit namin ang Python tools tulad ng function, dictionary, loops, conditionals, and input validation para masiguradong maayos ang daloy ng tama ang data. Ay na.